Ganito pala. Malapit na palang magretiro si retired Justice, now Ombudsman Martires. Alam nyo, yung pong term na yan, 7 years po yan. Ayan po itinilaga ng dating Pangulong Duterte, yang si Ombudsman Martires. So, tapos na po yung kanyang, malapit na matapos ang kanyang 7 years sa Office of the Ombudsman. Kaya ko ito nababanggit kasi minatanggap po akong information na posible. Sabi ko naman posible, hindi ko sinabi sigurado na dahil ayaw kong pangunahan ang Office of the President o ang Pangulo mismo. May report kasi na si dating Senador, dating Justice Secretary Laila de Lima, hindi raw nagkaka-interes na pumasok muli sa politika, especially sa pagiging kandidatong senador kasi siya po yung naging senador ng 2016 pero pinakulong ni Duterte noong 2017. So natapos ang kanyang term per 6 years nang siya'y nakakulong. Di ba? 7 years siyang nakulong, di ba? At na-dismiss din yung kaso. Ngayon, isa po sa mga may kakayanan at palagay ko mas magiging aktibo lalo na yung kampanya laban sa graft and corruption kasi yan ang trabaho ng independent body na Office of the Ombudsman. Yan po ay constitutional body. Okay? Ay palagay ko bagay na bagay dyan si Attorney Laila de Lima, dating Justice Secretary, dating Senador. Anti-graft na opisinang Ombudsman, talagang kailangan ho dyan ay may mataas na kredibilidad at sakripisyo sa bayan at ipinakulong pero wala naman palang kasalanan. So, alam niya ang buhay sa kulungan. Alam niya na pag may mga taong abusado sa pera ng bayan kasi ang focus ng Ombudsman laban sa korupsyon. Anti-corrupt office yan. Kahit sino, local o national, government official, elected, appointed o career official ng gobyerno under ng Office of the Ombudsman kapag may nag-file na kaso. Kahit na walang nagreklamo, alam ba nyo ang power ng Ombudsman? Mabasa mo lang sa dyaryo na mayroong something na di umano'y korupsyon sa isang opisina, ano na yon? Pwede na sila mag-imbestiga. May nabalita sa radyo, sa TV, social media na di umano'y may korupsyon sa isang particular na opisyal at opisina ng gobyerno. Yun, pwede na ho magsimula. Hindi na ho kailangan ng complainant. Pero kung may complainant, mas maganda. Yan po yung independent power under 1987 Constitution. Kaya kayo ba pabor na si Attorney de Lima ang siyang ilagay dyan ng Pangulo? Total, si Pangulong Marcos ay kampanya rin sa graft and corruption ay seryoso. Pangalawa, hindi siya nakatingin sa kahit anong kulay ng politika ang pinanggagalingan or kapartido o kaanib. Sa kanya basta makakatulong kahit galing sa oposisyon na lehitimo ay nilalagay niya. Actually, marami na hong galing sa Liberal Party ang nakapwesto sa gobyerno. Diba? Nandiyan si Finance Secretary Rap Recto, dati ho yung Liberal Party. At yung iba pa, hindi ko na babanggitin iba pa mga pangalan. So, yun naman yun. Dahil ang lagi naman policy ni Pangulong Marcos, basta makakatulong sa kanya para sa kabubuti ng bayan, kahit saan partido manggaling, pwede niyang pagkatiwalaan. Ay palagay ko, sa isang fighter o sa isang opisinang napakalaki ng trabaho, although kulang sila sa manpower at pera, pero halos 24 hours ang trabaho nila sa dami ng kaso na hinahawakan at pwede pang hawakan. Palagay ko mas bagay sa aking personal na opinion at pananaw si Attorney de Lima dyan sa Office of the Ombudsman. Ipalit sana kay Justice Ombudsman Martires na magre-retiro na. Kasi po, tunod ang sinabi ko, yan po ay constitutional body. Ang Ombudsman, 7 years yan. Ang term niya kahit tapos na ang Pangulo nandyan pa yan hanggat hindi natatapos yung 7 years na term. Ganun po yan. Ang lahat ng constitutional body, ganun po, 6 na taon o 7 taon ang term nila. Parang chairman ng COMELEC, commissioner ng COMELEC, mga chief justice, associate justice, ganyan po yan At iba pang mga commissioner o chairman, at tulad ng chairman ng Civil Service Commission, chairman ng Commission on Audit, yan po. Yan po yung mga constitutional body. Okay? Na merong sagradong karapatan sa ating saligang batas na basta ini-appoint yan, 7 taon yan ang term nila o 6 na taon. Pero yung mga yan, subject for impeachment kung merong
reklamo o may mga ebidensya, impeachable official sila. Pwede lang silang matanggal pag sila nakapwesto na kung ma-impeach sila. Pero hindi sila pwedeng tanggalin ng ganun-ganun lang. Dahil sa saligang batas, 6 hanggang 7 taon talaga ang term nila. Kaya yung 7 taon, kung halimbawa itatalaga mo dyan si Laila de Lima, ay ang natitira ay 4 na taon na lang, more or less, sa Marcos administration. Ay 7 years ang term yan. Ibig sabihin, pwedeng yung 4 na taong natitira ni Pangulong Marcos, kung si de Lima magiging ombudsman, siyang may hawak nun. Tapos pagkatapos ni Pangulong Marcos, meron pa siyang another 3 years. Kaya sino man ang magiging Pangulo after President Marcos, yung ombudsman, magiging independent pa rin yan. At alam ko naman na hindi niyo kayang kurapin at hindi ko kayang takutin yung si Laila de Lima. Dahil marami ng pagsubok ang pinagdaanan niyan, hindi naman bumigay, hindi nagtago, hinarap ang warrant of arrest, hinarap ang kaso, nagpakulong kahit senador, nagsakripisyo, napatunayan, wala siyang kasalanan, di napakalinis niya ngayon. Ako Italy. Hindi katulad ng iba dyan, suspect pa lang, kinasuhan pa lang, naging pugante na, nagtatago na, takot sa warrant of arrest. Di ba? Kahit na may complainant, kahit may court order, pati yung nagpapatupad ng mga batas, pinapagalitan pa at kung ano pa sinasabi ng iba dyan. Kawalan ng respeto yon sa Philippine law at sa ating mga otoridad. Pero si de Lima, hindi po ganon. Hindi ako spokesman ni de Lima. Base lang sa record kung ano ang pagkatao niya. Mula nang siya pa ay chairman ng Commission on Human Rights at kung ano pa mga advocacy ng pagdating sa pagbigay proteksyon sa human rights, karapatang pantao ng mga mamamayan, aktibo siya ron bago siya naging Justice Secretary at bago siya naging Senador ng Republika ng Pilipinas. So yun po ang nakikita ko. Ayaw kong pangunahan. Akin lang hong nakikitang ito yung karapat-dapat at baka yan ang dahilan din na kaya siya hindi nakaka-interest magpunta sa posisyon na ihahalal ng bayan bilang senador. Baka something. Baka malay nyo, baka nga may ugnayan sa Malacanang, baka may pag-uusap na. Ayaw kong sabihin totoo yan o hindi kasi ayaw kong pangunahan ang Pangulo. Pero kung si Pangulong Marcos ay mamimili, pasintabi na, ideal naman, Mr. President, itong si de Lima, ang swak na swak dyan sa posisyon niya dahil kasi ang Office of the Ombudsman o Ombudsman, dapat yan matapang. Dapat yan may talino. Hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng lagyan kasi napakarami ng korupsyon na kaso na nakapile dyan sa ombudsman noong araw pa until now. So, pag ikaw ay natakot sa politiko, local o national, walang mangyayari sa kaso. Pero pag binaliwala mo yung kahit na anong impluensya, kahit sino pa, na taga-gobyerno, national at local, basta may kaso, papanagutin. Ayun ang kailangan natin. Palakasin ang justice system, especially sa pagbabantay ng pera ng mamamayang Pilipino. Yan po yung obligasyon ng Independent Office of the Ombudsman. Ayan. Para lang maliwanagan nyo. Hindi po ako nagagalit, dinidiin ko lang. Sang-ayon ba kayo doon? Okay, huwag natin pangunahan ng Malacanang, pero yung qualification, meron si Laila de Lima. At palagay ko, mas magiging productive, mas magiging mabunga ang ombudsman pagka nalagyan niya ng isang taong may taas ang kredibilidad dahil may tapang at talino. Di ba? Sige lang po, paki-like lang po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan sa aking mga channel dito. Mike Abe Opinions at saka yung MA Pinoy TV. Itong channel na ito. 2 channel po ang ating pinagsasamahan sa dami ng balita para makarating sa inyo lahat.